muli. Salamat po sa bawat isa. It's good to be here. Amen? And now we're going to study the Word of God this morning. Hindi tayo magpapakatagal dahil para may time tayo mag-prepare. So, ang ating pong pag-aaralan ay Mexi lang. Meron lang 10 puntos para dito tayo matagal ngayong umaga. Amen? At kayo maganda, seryoso. Ama, okay na ba rin? Yung padala nga dito para hindi na ako lipat-lipat ng ano. Okay, hindi na ako lipat-lipat. Okay, so buksan natin yung Bible natin sa Ecclesiastes chapter 4. Okay, Ecclesiastes chapter 4. Okay, chapter 4 verse 9. Dahil kung lahat ay tumayo, Ecclesiastes chapter 4 verse 9. At dahil magbasa ng Bible, nasabi ng Bible dito in verse 9, are you there? Say amen. Amen. Okay, it says in verse 4, ano sabi mo dyan? Two are better than one because they have a good reward for their labor. But I want you to take note the word better. Okay? We will study this morning things that are better. Okay? Mga bagay na better o na mas mabuti o nakakabuti o mabuti para po sa atin. Kahit manalangin, dakilang Diyos, naming Ama na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, salamat po ng marami ngayong umaga. At dalangin ko po na samahan niyo po kami as we study your word. Dalangin namin na bigyan po kami ng dunong at pangkunawa at maunawaan po namin ang aming pag-aaral. Buklatin niyo po muli ang aming mga puso, ang aming mga isipan so that we can absorb the truth from your word, Panginoon, at maging paalala at maging pagpapala sa bawat isa po sa amin. At pagpalain niyo po kami, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, you may now take your seat. Okay. Things that are better. Okay? Dapat dito Sister Sherry ngayong Sunday, pero nag-move siya ng schedule niya. Dahil bukas meron siyang bisitang darating bukas, dalawa, mga dalaga, wala pa pong asawa. Ma, hindi ka ha? Okay, yung isa 59 years old, yung isa yata 57, pero wala pa silang asawa, mga dalaga ba? Hindi. So kaya po bukas wala tayong practice ng kantata bukas ng gabi. Ang practice na po natin ay Tuesday. So wala po, dapat dito siya pero nag-move siya ng schedule niya, nag-Santa Rosa ulit siya para din sa Sunday. Gusto niya. So, lagi, siyempre, kilala niya si Sister Melanie. Yung lagi minsan, yung kaibigan niya sa Palawan na minsan pumapasala. Siyempre, gusto niya lagi na dito nakakapag-church sa atin. Kaya sa Sunday ay kasama po natin sila dito. And one of the purpose kung bakit din siya pupunta po dito ay last missions conference ay nakita niya yung ating anong tawag doon, yung magic hand? Hand movement. Okay? Ay nakita niya yung ating missions conference. They were so blessed. Na-bless siya, natuwa siya. And she want to try na gawin niya sa church nila. Ituro sa church nila. Kasi walang ganun sa kanila, hindi nila alam at gusto niya kaya nagpapaturo kay Mrs. ng isang awit at tapos si Mrs. gagawin niya ng mga action o movement. Kaya isa yun sa agenda niya dito para kung ano yung mga kailangan, hindi naman kasi mabibili doon. So, dito lang bibili. Sabi ko, mayroon lang ng mga hanapin ay yung ilaw. So, Monday naman para magpapaklara sila sa tama-tama, hanapin niya na din yung ilaw. Color, ano yun, di ba? Color black. Color black. So, sabi ko, medyo mahal yun, pero bala na lang sila. Then yung glove, sabi ko, madali lang yan. Shopee ko lang yan, nandito na yan. Okay? So, yun po isa sa mga ano po nila, agenda. Na-bless sila, natuwa sila, at gusto lang i-try sa church nila sa Palawan. At sa mga bata doon para na-experience din nila yung gano'n. At kaya matulungan po natin sila dito. Amen mga kapatid? Kaya salamat po sa Panginoon na kahit sa mga ganung bagay, our church ay nagiging blessing po sa iba. Tama po ba mga kapatid? So, kung tuwa siya, bless po siya, kaya gusto niyang ilagay po sa kanila pong iglesia. Alright. So anyway, so ganun po.
Okay, ang sabi po ng Bible dyan, things that are better. Ano yung mga bagay na mas mabuti, okay, mas mabuting piliin, mas mabuting piliin natin, o mga bagay na mas makakabuti or mabuti compare doon sa mga bagay na minsan meron mga bagay sa buhay natin na tingin natin ay mabuti at makakabuti sa atin, but minsan akala lang natin yun. Amen mga kapatid? Na minsan meron mga bagay na tingin natin ay mabuti para sa atin, pero ang totoo pala yung mga bagay na tingin natin ay mabuti ay hindi pala makakabuti. Kaya ito yung magandang paalala. Hindi lahat ng sa tingin natin ay mabuti ay makakabuti para sa atin. Amen mga kapatid? Diyan maraming mga Kristiyanong pumapalya. Maraming mga mananampalatayang nagkakamali. Maraming mga mananampalatayang nag-fail. Because akala nila yung mga bagay na mabuti para sa kanila ay makakabuti. Na sabi ng Bible, merong mga bagay na mas mabuti. At minsan, yung tingin natin na para sa atin ay hindi mabuti, ang totoo, yun para talaga yung makakabuti sa atin. Amen mga kapatid? Minsan may mga bagay na akala natin hindi mabuti para sa atin. Mga bagay na akala natin hindi mapapabuti para sa atin. Pero kung yung mga bagay na yun ay galing sa Diyos, listen to me, yung mga bagay na yun ay makakabuti po sa atin. Kaya tatandaan natin, hindi lahat ng tingin natin ay mabuti, ay mapapabuti tayo. We need to stay what the Bible says. Amen? And if we will obey the Bible, if we will obey the Word of God, kailanman hindi tayo makakasama. Kailanman hindi tayo mag-fail. Amen? Kahit tingin natin yung mga bagay-bagay sa atin ay hindi makakabuti. Pero kapag sinabi ng Diyos, sinabi ng Bible, yan ay mabuti para sa iyo, then mapapabuti tayo. Amen mga kapatid? So things that are better. Amen? Ano yung mga bagay na mga better sa Bible? Kung sinabi natin better, meron mga bagay na mabuti, pero meron mas mabagay na mas mabuti pa. Meron mga bagay na okay, pero meron mas mga bagay na mas higit pa doon na mas okay pa. At yun po yung gusto ng Diyos na makita natin this morning. Number one, hindi tayo magtatagal. Bakit? Konti lang punto. 10 puntos lang. Total, nagmamadali tayo. Okay? Pero 10 puntos lang. Pero ililimita natin yung oras kasi may lakad pa po tayo mamaya. Okay? Ayaw ko na mga sabi ni Pastor Jerry, mali tayo. Pero sabi ko sa kanya, hindi naman kayo magsisimula pag wala kami. Okay? Maghintay kayo. Alright, number 1. Okay? Ang sabi ng Bible in Matthew chapter 6 in verse 26. Number 1, Matthew chapter 6 in verse 26. So alam po natin yung Matthew chapter 6. Amen? So the key verse of this verse in dun sa verse 33, na anong sabi doon? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag niya sa buhay natin. But before we go on that verse, yung mga previous verses ay nagtuturo dito ang Panginoon kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos, Ama. Amen mga kapatid? So number 1 point na things that are better, the promise of our Heavenly Father. Yung pangako ng ating Heavenly Father. Hindi po yung earthly Father, but our Heavenly Father. Ang sabi ng Bible in verse 26, gusto mo dito natin makita the word better. Ano sabi? Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet, your Heavenly Father feedeth them. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, tignan nyo yung mga ibon sa iyong papawid. Hindi sila nagtatrabaho, pero kumakain sila. Tignan nyo yung mga hamog, hindi sila dinidiligan, pero nabubuhay sila. Amen mga kapatid? Ang sabi
your heavenly Father feedeth them. Ang Diyos na nasa langit, ano sabi? Sinusustain, ano yung pangangailangan ng ibon na hindi nagtatrabaho. Sinusustain yung pangangailangan nung mga damo na hindi kailangan idiligan, hindi kailangan alagaan. Kaya sabi ng Bible dyan, ano sabi po sa verse 26? Are ye not much, ano sabi? Ano po sabi? Better than they. Kaya kung tayo nakakalimot sa Diyos at nakakalimot na tingin natin, pinapabayaan tayo ng Panginoon at tingin natin, hindi tayo naaalala ng Diyos. Let me tell you this, nagkakamali tayo mga kapatid. Amen po ba? Ang sabi ng Bible, kung gaano inaalagaan ng Diyos yung mga ibon, gaano niya inaalagaan yung mga damo, kung gaano niya kamahal yung mga nilikha niya dito, tayong mga tao, mas mahalaga tayo sa Diyos, mas mahal tayo ng Panginoon. Amen mga kapatid? We are better than the air. Sabi naman, we are better doon po sa mga ibon na yun. We are better than the fowls. Amen? Mas mahalaga tayo sa mga anumang nilikha ng Diyos dito. Mas mahalaga tayo sa anumang mga creation ng Diyos dito. Kasi sabi ng Bible, we are created by His own image and likeness. Amen? When it comes to creation, how God create us, mas mahalaga tayo. Hindi tayo, ang isip natin, isip tao. Tama? Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang imahe. Amen po ba? Kaya gusto lang kong i-insync ng Diyos dito sa atin ngayong umaga. Kung gaano kamahal ng Heavenly Father, yung creation niya, yung nilikha niya, yung ibon, yung aso, yung manok, yung puno, lahat ng nabubuhay dito sa mundo. Tandaan natin, mas mahalaga tayo, mas higit tayo kanino man. Amen mga kapatid? And the promise of our Heavenly Father, it means, kung ating intindihin mabuti, if God provided food for the fowls, how much more tayo? Hindi ba kayang i-provide ng Diyos yung ating pangangailangan? Hindi ba kayang ibigay ng Diyos yung ating mga pangangailangan araw-araw sa ating mga buhay? Kaya nga sabi ng Diyos, in verse 33, ano pong sabi dyan? But seek ye first the kingdom of God. Amen? Amen. And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? So the promise of our Heavenly Father, if God has a promise sa mga fowls, sa mga ibon, o kanino man, higit ang pangako niya sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Amen mga kapatid? So we are better than anyone. We are better kanino mang nilikha ng Panginoon. Amen mga kapatid? And sabi ng Bible dyan, are ye not much better than they? Huwag mong kakalimutan. Mas mahalaga tayo, mas higit tayo kanino mang nilikha ng Diyos dito. Amen mga kapatid? At kung ang Diyos, mga kapatid, He provide everything sa mga hayop kong ito, higit ang pangako niya sa kanya pong mga anak. Amen mga kapatid? Tunay higit ang pangako ng Diyos para po sa atin. Number 2, not only the promise of our Heavenly Father, but also ano yung better? Ano ba yung better na makikita natin? In 1 Peter chapter 3, in verse 17. Okay, 1 Peter chapter 3 verse 17. Sipo. 1 Peter chapter 3 in verse 17. Nandiyan na kayo, nakita niyo na? Ano sabi diyan? Sipo, 1 Peter chapter 3 verse 17. Ano sabi? Ano sabi? It is better, ano daw yun? The will of God be so. Amen? So, ano yung better dito? The will of God. Amen mga kapatid? Amen. Higit ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya nga sabi ko nga po, minsan hindi lahat ng tingin natin na mabuti ay mapapabuti tayo. Hindi lahat ng mga tingin natin ay tama talaga. Tama mga kapatid?
Pero minsan, tandaan po natin, mayroong higit kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. And if you're going to find out what is the will of God in our lives, tandaan po natin mga kapatid, yun ang pinakamagandang bagay para sa buhay po natin. Better po. Wala na pong higit sa kalooban ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Wala na pong ibang pwedeng ipalit pa para kumantay, para higitan pa ang kalooban ng Diyos. Minsan meron tayong mga gusto sa buhay natin, pero iba ang kalooban ng Diyos. Minsan meron tayong mga choice na pinili sa buhay natin, pero minsan iba ang kalooban ng Diyos. Minsan meron mga bagay sa buhay natin na gusto natin, pero iba pala ang gusto ng Diyos para sa buhay natin. Meron mga bagay minsan sa buhay natin na pinili natin, pero iba pala ang kalooban ng Diyos at kung ano ang pinili niya sa atin. The point is this, the will of God is better than any man's will. Amen. Amen mga kapatid? Higit po ang kalooban ng Diyos kanino man. Yes, we can decide. Yes, we can choose. Pero kapag ang kalooban ng Diyos ay naunawaan natin, ay higit pa kaysa sa mga bagay na pinili natin, we must obey what the will of the Lord. Bakit? Masigit po kasi yun sa desisyon natin. Masigit po kasi ang kalooban ng Diyos sa gusto natin. Amen mga kapatid? Kaya po lagi natin pinapaalala, every time na sa buhay natin, maybe naguguluhan tayo. Maybe there's some questions sa buhay natin. Marahil we're undecided. Marahil hindi pa natin alam ang gagawin natin. Especially young people, hindi natin alam kung anong gagawin natin. You better pray and ask what the will of God in your life. Amen? Do not decide kaagad. Huwag kaagad mag-decide. Ito ang gusto ko. Ito ang gusto ko. Ito ang mapapabuti ako. Ito ang maganda. Minsan, tingin lang natin yun. Pero minsan, mas maganda pala yung kalooban ng Diyos na ibibigay niya para sa iyo. Amen mga kapatid? Kaya sometimes, you better pray. You better ask the Lord kung ito yung kalooban niya. Amen? You better pray with sincerity in your heart. Kung ito talaga yung tamang kalooban ng Diyos, ito talaga yung para sa iyo. Ito pala yung desisyon na hindi ka magsisisi. Ito pala yung desisyon na hindi ka magkakamali. You better pray. Kasi kapag yan ay kalooban talaga ng Diyos, hindi natin pagsisisihan. Amen mga kapatid? Wala akong nakitang anak ng Diyos, mga mananampalataya na sinunod ang kalooban ng Diyos at sila'y umiyak, sila'y naging malungkot at sila'y nagkamali sa kanilang buhay. Hindi po. Amen mga kapatid? Madalas nagkakamali ang tao kapag sarili ang sinusunod. Madalas pumapalpak ang tao kapag sarili ang sinusunod. Amen mga kapatid? Sabi ng Bible, Ephesians chapter 5 and verse 17, mga kapatid, be not unwise but understanding what the will of the Lord is. Huwag tayo maging mangmang. Amen mga kapatid, unawain natin, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa akin. Amen? At ang kalooban ng Diyos, hindi po ito tinatago ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, hindi po ito isang bagay na ayaw ipakita ng Diyos. Ang totoo, ang kalooban ng Diyos ay laging nandyan at gustong ipadama, ipakita ng Diyos sa atin. Amen mga kapatid? Ano po sabi dyan? Mga kapatid, in 1 Peter chapter 3, in verse 17, ang sabi, for it is better. Ano sabi? If the will of God be so. Mas mabuti. Amen? Kung ang masusunod sa buhay mo ay ang kalooban ng Diyos. Amen mga kapatid? Kung ang kalooban ng Diyos. Number 3. Number 3. Psalm 63 verse 3. Napaganda ng talata na ito mga kapatid. Psalm 63 verse 3 and 4. O verse 3 muna. So that we can see the word better. Okay, Psalms 63 in verse
Anong sabi dyan? Verse 3. Okay, ang sabi ng Bible, nakita nyo na? Ano sabi? Because, ano sabi? Thy loving kindness. Ano sabi? Is better than life. My lips shall praise thee. Amen mga kapatid? Ano sabi doon? Because thy loving kindness is better than life. Amen? So things that are better, the loving kindness of God. Amen? Yun daw, kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen mga kapatid? Ay higit kaysa sa mismong buhay natin. Naunawan po natin na maraming mga taong nabubuhay patungkol sa buhay na to. Maraming mga tao, they are enjoying this kind of life in this earth. Amen? Spending all their money, all their resources, trying everything in this world to become a joyful person in this world. Pero nakakalungkot kung hindi nila talaga na-experience at nararanasan yung tunay na kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. All those things, ang sabi ng Bible, is nothing and become lost. Amen mga kapatid? Kaya po, ang buhay po dito, hindi lagi pera ang magpapasaya. Ang buhay lagi dito, hindi mga bagay ng mundo ang magpapasaya sa buhay na to. Kasi sa buhay daw na to, mayroong mas higit pa. Ano yun? To experience the loving kindness of God. Yung araw-araw, experience mo na mabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen mga kapatid? Higit pa daw sa buhay na to. Tama? Na maraming taong, yes, na-enjoy nila yung kanilang buhay, but they think yun ay totoong enjoyment. Amen? Nakakala nila talagang mas magiging masaya sila sa buhay nito sapagkat tingnan nila, marami kaming pera. Amen? Nagtatrabaho kami, lahat ng mga bagay na meron kami. Pero kung hindi yun ay kabutihan ng Diyos, wala po yung mga bagay na yun. Amen mga kapatid? Kaya sabi ng Bible dyan mga kapatid, the loving kindness of God. Tama? His loving kindness, ano sabi? Is better, ano sabi dyan? Than life. Higit pa daw sa buhay na to. Tama? What is the essence? What is the point? Mabuhay ka dito, pero nabubuhay ka lang sa sarili mo. At hindi ka nabubuhay na nararanasan mo yung biyaya ng Diyos. At hindi ka nabubuhay na hindi mo na-experience yung kabutihan ng Diyos. At hindi ka nabubuhay na hindi mo na-experience na nandyan pala ang Diyos, nandyan pala yung kanyang kabutihan, nandyan pala yung kadakilaan niya, nandyan pala yung biyaya ng Diyos, at lahat ng mga bagay na yun, hindi mo nakikita sa buhay na to. Sayang ang buhay. Amen mga kapatid? Amen po ba? Without the loving kindness of God, life is nothing. Life will become lost and empty. Wala. Amen mga kapatid? Mas masarap mabuhay kahit walang pera pero nararanasan mo yung kabutihan ng Diyos. Mas masarap mabuhay na kahit asin lang ang ulam mo pero nararanasan mo yung biyaya ng Diyos. Mas masarap mabuhay, mga kapatid, na simple lang ang buhay mo pero alam mo, nandyan ang kabutihan ng Diyos, and every day in your life, you experience day by day, daily, nandyan ang Diyos, nandyan ang kabutihan niya, nandyan ang biyaya niya, then your life will become meaningful. Amen mga kapatid? Tandaan natin, there is only one life in this earth. Soon it will pass. Amen mga kapatid? Gugulin mo ang buhay mo dito sa mundo na hindi mo nare-recognize yung kabutihan ng Diyos, and one day, you will die then. What is the point? Namatay lang na hindi mo nakita ang kabutihan ng Diyos. Amen mga kapatid? Can I ask you this morning, nararanasan niyo pa ba na ang Diyos ay mabuti sa inyo? Amen. Still, nandiyan pa ba yung biyaya ng Diyos sa inyong buhay? Nakikita niyo pa ba ang pagkilos ng Panginoon na araw-araw na alam niyo sa sarili niyo, nandiyan ang Diyos at hindi kayo iniiwan. Nandiyan ang Diyos at hindi kayo pinapabayaan. Nandiyan ang Diyos na bawat pangangailangan natin ay napakabuti ng Diyos. And if you experience
is that, ano sabi ng Bible? Masigit pa daw yun sa buhay na meron ka. Amen mga kapatid? Masigit pa daw yun sa buhay na meron ka. Kaya nga sabi doon sa verse 4, if you're going to read the next verse, ang sabi ng Bible in Psalm 63 in verse 4. So this is what we are going to do. Ang sabi ng Bible in verse 4. Ano sabi? Ang sabi po, thus will I bless thee while I live. Amen? Ibig kong sabihin, kapag na-experience mo yung loving kindness ng Diyos araw-araw sa iyong buhay, you can say that I will bless thee while I live. Amen? Na ibig sabihin, ikaw ay aking papupurihan habang ako ay nabubuhay. Amen mga kapatid? Na habang nabubuhay ka, papupurihin mo ang Diyos. Habang nabubuhay ka, dadakilain mo ang Diyos. Habang nabubuhay ka, itataas mo ang Diyos because you know personally na ang Diyos ay mabuti sa iyong buhay. Amen mga kapatid? So dahil loving kindness, ang sabi doon, is better than life. Ang buhay hindi patungkol sa buhay na meron tayo sa mundong ibabaw. Amen? Walang sa isa yung buhay natin dito kung hindi natin nararanasan yung kabutihan ng Diyos. Yung kabaitan ng Diyos sa madaling salita. Kung gaano ang Diyos napakabait sa buhay natin. Amen mga kapatid? Tama? Could you imagine kung yung kaibigan mo mabait sa iyo, pagpapasalamat mo sa Diyos. Diba? You become proud na sabi mo, salamat sa Diyos, meron akong mabait na kaibigan. Amen mga kapatid? Tama? Napakabait niya. Yung kinuwento ko, kinalat niya na sa lahat. Napakabait niya. Diba yan ang kaibigan niya? Amen mga kapatid? Meron akong mabait na kaibigan. You become proud. And how much more kung ang Diyos napakabait sa iyo. Amen mga kapatid? Sana po ngayong umaga maintindihan lang natin, nagiging magandang buhay natin, na-enjoy natin yung buhay natin, hindi sa mga bagay na meron tayo. Kundi araw-araw, alam mo, napakabait ng Diyos sa buhay mo. Amen mga kapatid? Ano sabi doon? Dahil loving kindness is better than life. Amen? Not only that, number 4. In Proverbs chapter 8 in verse 11. Proverbs chapter 8 in verse 11. Ano sabi diyan? Sige po. Stop po ito. Proverbs chapter 8 in verse 11. It says here in verse 11, ano sabi? For wisdom is better, saan daw? Than rubies. And all the things that may be desired are not to be compared to it. Amen? Ano yung pang-apat na better o mas mabuti? Ano yun? The wisdom of God. Yung karunungan ng Diyos na meron tayo. Amen mga kapatid? Amen. Kaya po, tatanda natin, ano sabi doon? Yung karunungan ng Diyos in verse, Proverbs chapter 8 in verse 11. For the wisdom is better than rubies. Kahit gaano kamahal yan. Amen mga kapatid? Amen po ba? For wisdom is better than rubies. Pwede naman natin sabihin, rubies. Pag nakagat ka ng aso, mahal din ang ibabayad mo. Ano? Amen mga kapatid? Tama po ba? Oo. Pero kung yung aso mo ay Labrador tapos 10,000, okay lang, may pambayad ka naman pang rabies. Tapos sasabayad ba ng isa ba, nakagat pa ng pusa? Ano po? Nasa klok ng buhay yan. Yung isa, na sakmal ng aso, yung isa nakagat pa ng pusa. Mag-ingat ka dun sa baka matulaw ng cobra. Anyway, sabi ba niya, for wisdom is better than rubies. And sabi ko, and all. Look at this word. And all. Ano daw yun? And all the things that may be desired. Ano sabi?
are not to be compared. Na kahit ano daw yung mga bagay na gustuin natin, isipin natin mamahalin, isipin natin diamante, isipin natin may halaga, may presyo. Ano sabi ng Bible? Hindi natin kayang ipantay doon sa halaga ng karunungan ng Diyos. Amen po mga kapatid? And thank God, if you are a child of God, you have the wisdom of God. Kung anak ka ng Diyos, meron kang karunungan ng Diyos. Amen? Meron kang karunungan ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, kung hindi mo alam, hingin mo sa Diyos. Kung hindi mo naunawaan, hingin mo sa Diyos. Kung hindi mo naintindihan, hingin mo sa Diyos. So that ang Diyos, amen, bibigyan ka ng karunungan upang maunawaan yung hindi mo naunawaan, upang maintindihan yung hindi mo naintindihan, upang malaman yung hindi mo nalalaman. At yung karunungan ng Diyos, ay para lang sa kanyang mga anak. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya sabi doon, yung karunungan daw ng Diyos, yung wisdom from God, ay better pa sa anumang mga bagay dito sa mundo. Mga bagay na tingin natin mamahalin, diamante, pila, gold, ano man yan, mga bagay na yan, better daw yung halaga ng wisdom ng Diyos. Amen mga kapatid? Ano sabi ng Bible in Proverbs chapter 16 verse 16? Proverbs chapter 16 and verse 16. It says here, how much, ano sabi doon? Better is to get wisdom than gold, and to get understanding rather to be chosen than silver. Amen? Nasabi, how much better, higit pa, na mas mainam na higit nating makuha yung wisdom kaysa sa ginto at yung kaunawaan at kaysa piliin natin yung pila. Amen mga kapatid? The point, Christians, mas better yung wisdom ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaysa yung sariling karunungan natin. Kaysa yung karunungan, sariling pangunawa natin. Huwag na natin ipagpapalit yung wisdom na galing sa Panginoong Diyos. Amen? Sometimes meron tayong mga problema. Sometimes meron tayong pinagdadaanan. Thank the Lord we have the wisdom of God. Amen? And God given us His wisdom so that we can learn how to handle those kinds of problems in life, so that we can handle how to solve yung mga problema, pagsubok, at makita natin in spite of those trials in life, makita natin yung karunungan. Sometimes yung purpose, yung plano, kung bakit binibigay ng Diyos yung mga bagay na yun, malalaman po natin. Bakit? Meron tayong wisdom po ng Diyos. Amen mga kapatid? Ang sabi doon is better than gold, than rubies. Amen? And it's better to be chosen than silver. And not only that, in Proverbs chapter 15 and verse 16, Proverbs chapter 15 and verse 16. Not only the wisdom of God, but also, ang sabi ng Bible in Proverbs chapter 15 in verse 16, ang sabi po diyan, ano sabi? Better, ano sabi? Is little. Hindi niya dito kahit little na lang na ano. The fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Amen mga kapatid? Not only the wisdom of God, but also the fear of God. Maraming tao, wala nang takot sa Diyos. Amen? Ang mga tao ngayon, especially mga hindi mananampalataya, especially mga tao na ang kanilang puso ay punong-puno na ng kasalanan, wala nang takot sa Diyos. Amen? Kahit sino, kahit ano, kahit saan, pwedeng gumawa ng hindi maganda. Walang takot sa batas, walang takot sa gobyerno, at hindi sa lahat, walang takot sa Diyos. Amen mga kapatid? Now, itong klaseng takot na to mga kapatid, hindi ito yung takot na katulad ng mga taong natatakot sa tubig. Ha? Hindi takot sa tubig. Sinong naligo ngayong umaga? Ha? Naligo ba kayo? Amoy lupa kayo, ha? Di ba? May mga tao takot sa tubig. Bakit? Takot maligo. May mga tao takot sa tawag dito, mga takot sa
aso. Asophobia. Ha? Ano ang tawag ko doon? Ha? Di ba? Mga tao takot sa aso, di ba? O pag naglalakad, makakita lang ng aso. Kahit yung aso isang kilo, parang 2 metro yung layo, tapos nakatali pa, may takot na takot. Tama mga kapatid? May mga taong kalalaking tao. Buti pa yung ipis, kahit mali, pinagtitilian. Tama mga kapatid? Sino takot sa ipis? Generally, halos mga babae po, mga halos takot sa ipis. Pag may mga lalaking takot sa ipis, bakla. Pero wala akong nakitang lalaking, madalas wala akong nakitang lalaki na takot sa ipis. Diba? Takot ba sa ipis? Siguraduhin, pagsubok yan, kung tunay na lalaki kayo, isang pagsubok yan. Tama? Pero madalas, nakikita ko, mga babae takot sa ipis. Talit lang ng ipis, diba? Mga takot sa mga gagamba. Takot. Marami mga kinatatakutan. May mga kapatid, tama po ba? Lalo na kami mga lalaki. Mga takusa. Anong takusa? Mga takot sa asawa. Wala diba? Alam na yun. Uwi na. Kung hindi ka uwi, may dalang shotgun, ano? Hindi. Marami mga taong natatakot. Pero ito yung takot na, ang sabi dyan, mga kapatid, ay yung tinatawag natin reverent fear. Ibig kong sabihin, if you are a child of God, ikaw ay may mabubuhay dito sa mundo na malaki yung pagkatakot mo sa Diyos. Na ikaw ay may takot, hindi katulad ng takot sa mundo o anuman, kundi malaki yung respeto mo sa Diyos. Malaki yung paggalang mo sa Diyos. Amen? That's why if you are a child of God, you are trying your best, tama? To become holy. Mamuhay ng maayos, mamuhay ng tama, mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Bakit? Kasi alam mo, ayaw mo masaktan yung tatay mo sa langit. Ayaw mo masaktan yung tatay mo na nandoon sa langit, our Heavenly Father, and that is God. Amen? Yun yung takot dito, yung the fear of God. Kaya nga, yung nire-request na nga lang dito Diba in verse 16, ano sabi dyan, mga kapatid? Better is, ano sabi? Little. Kahit sana, maliit na lang na pagkatakot mo sa Diyos, magkaroon ka pa rin ng takot sa Diyos. Amen? And so many times, sometimes, there are some Christians, kahit takot sa Diyos, wala nang takot sa Diyos. Amen mga kapatid? Kaya nga po sabi, better is little. Kahit maliit na lang. It is better kahit little na magkaroon pa rin tayo ng takot sa Panginoon. Amen mga kapatid? So that is the fear of God. In Proverbs chapter 16 in verse 19. Okay? Proverbs chapter 16 in verse 19. Ang sabi ng Bible dyan, ano sabi? Better, ang sabi, is to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Amen? Ano sabi doon? Better is to be of an humble spirit. Amen? Makikita po natin dyan, things that are better, not only the fear of God, but also the humble spirit. Amen? Na tayo, kung magkaroon daw tayo ng isang espiritong mapagpakumbaba, ay mas mabuti yun para sa atin. Amen mga kapatid? Kasi nga po, kung tayo pong pagaganahin natin yung sarili natin, may posible magkaroon tayo ng humble spirit. Amen po ba mga kapatid? Ang sabi doon, humble spirit. Kaya ang sabi ng Bible in verse 18, yung previous verse, ano sabi? Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Yung espiritong hambog, yung espiritong mapagmataas, at ang tao mapagmataas, listen to this, kailanman hindi makikinig ng payo. Yung tao mapagmataas, mga kapatid, laging tingin niya, tama siya, kaya nga mapagmataas Amen mga kapatid? Ang tao mapagmataas, hindi makikinig ng payo. Ang tao mapagmataas, hindi makikinig kanino man, because he or she think that he or she is always right.
Kapag ganun daw ang ugali natin, ano sabi doon? Mayabang tayo. Hambog tayo. Bakit? Alam na ba natin ang lahat? Amen mga kapatid? Alam na ba natin ang lahat? Kaya sabi ng Bible dyan mga kapatid in verse 19, better is to be of an humble spirit. Kahit anong pinag-aralan mo, magpakumbaba ka. Amen? Kahit anong natapos mo, kung meron magpapayo sa iyo, makinig ka. Kahit anong estado mo sa buhay, kung meron magpapayo sa iyo, makinig ka. It is a sign of maturity. It is a sign that you had or you has what? A humble spirit. Na ikaw ay mayroong espiritu mapagpakumbaba. Amen po ba mga kapatid? So that is the humble spirit. In Proverbs chapter 19 in verse 1. Proverbs chapter 19 verse 1. Ito. Ang sabi ng Bible din in verse 1. Ano sabi? Better is the poor that walketh where? In his integrity than he that is perverse in his lips and is a fool. It says in verse 1, better, ano sabi? Is the poor that walketh in his integrity. Amen? So yung better dyan, walking in integrity. Tama? Kahit mahirap ka. Ano sabi doon? Huwag mo ipagpapalit yung integridad mo. Kahit mahirap ka, lumaban ka ng patas. Kahit mahirap ka, alam mo, wala kang taong tinatapakan. Integrity. Tama? Huwag natin hayaan, katulad ng nangyayari dito sa ating gobyerno, sa ating bansa. Maraming mga taong nasasapawan ng pera, nababayaran ng pera ang kanilang buhay, nababayaran ng salapi ang kanilang dignidad, ang kanilang integridad. Pero tayo mananampalataya. Ano sabi ng Bible dyan mga kapatid? Better is the poor that walketh in his integrity. Amen mga kapatid? Lumaban tayo ng patas. Tama? Kung tayo nagtatrabaho, magtrabaho tayo ng walang daya. Magtrabaho tayo, walang nilalamangan. Bakit? Integrity. Amen mga kapatid? Amen po ba? You must walk with integrity. Ano sabi doon? Better. Higit pa yan. Anin mo yung yaman mo. Kung yumayaman ka sa maling paraan, anin mo yung ganda ng buhay mo, gumanda ang buhay mo, galing sa masama. Amen mga kapatid? Anin mo na ibibigay natin lahat ng mga bagay sa mga anak natin galing sa hindi maganda. Na ipapakain natin sa pamilya natin galing sa hindi maganda. Di baling magtitiyot tayo ng asin. Di baling kumain tayo ng ang ulam lang natin ay kamatis. Basta alam natin, wala tayong pinagrabyadong tao. Basta alam natin, yung kamatis na yun, binili natin sa tamang halaga at hindi natin inako. Alam natin yung asin na yun ay galing sa mabuti, hindi sa maling paraan. Amen mga kapatid? Hindi sinasabi dito, kahit maghirap. Ano sabi doon? Basta alam mo, tama. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Better is the poor that walketh in his integrity. Amen mga kapatid? Kahit anong mangyari, hindi na babayaran ng pera ang pagkatao natin. Amen? And katulad ng mensahe last Sunday, mga kapatid, tandaan natin ang ating iglesia, hindi kayang bayaran ito ng pera. Tama? Lagi ko paalala sa inyo, kung meron mga lumapit dito, sino mga religion yan, o mga grupo yan, alugin tayo ng pera, sabihin, bibilan ko kayo ng sasakyan, bibilan ko kayo ng kung ano-ano, basta kayo magpalit ng Biblia, basta kayo magpalit ng music, basta kayo magpalit ng paniniwala, magpalit ng doktrina. Murahin ko sila. Sa kanila na yun. Hindi tayo magpapabayad sa mga taong yun. Di ba mga kapatid? Di baling wala tayong yaman dito sa church. Di baling wala tayong sasakyan na maganda, okay lang yun. Basta may importante, nananatili tayo kung ano yung tama, prinsipyo, sinasabi ng Biblia. Amen mga kapatid? Marami na nagbago, hindi na tayo sasama doon. Marami na nag-iba, hindi na tayo makikidagdag. Amen mga kapatid? Yan yung sinasabi natin mga kapatid, ano man na mangyari,
Hindi tayo magbabago. Tama po ba? Ako lang nagbago. Dating payat, nagkalaman-laman na. Yun lang yun. Pero the rest, walang magbabago po dito sa atin. Amen? Dahil namin sinasabi yan, kaya sa mga young people natin, di ba? Kahit anong mangyari, dumating ang araw, tumanda kami dito, ano man ang mangyari, huwag ninyong babaguhin ano yung nasimulan, ano yung itinuro, ipinasa sa inyong paniniwala, huwag ninyong babaguhin. Amen mga kapatid? Amen. We must walk in integrity. Next, number 8, sabi na po, Proverbs chapter 27 and verse 5, things that are better. Amen? Mga bagay na mas mabuti, mga bagay na mas ikabubuti natin ayon sa salita ng Diyos, mga bagay na mas piliin natin kasi mas mabuti ito para sa atin. Proverbs chapter 27. Ang sabi diyan? Verse 5. Ano sabi? It says, open rebuke, ano sabi? Is better than secret love. Amen mga kapatid? Amen po ba? Open rebuke, ano sabi? Is better than secret love. Kaya, dahil ko sinasabi mga kapatid, mas piliin natin kung tayo ay nire-rebuke. Tama? Amen po ba? Amen po ba? Kung tayo ay kinukurek, kung tayo ay tinatama, praise the Lord for that. There are some people that are concerned about us. Amen? That is concerned about us. Kasi concerned sila sa atin. Tama po ba? Amen po ba? Nasabi doon, than secret love. Kaysa tayo namumuhay sa secret love na walang nagkukurek sa atin, walang nagtatama sa atin, walang nagsasabi sa atin. Ano sabi ng Bible dyan? Open review. Amen po ba mga kapatid? Amen? Is better than secret love. Amen? So, correction, mga kapatid, is so important. Amen? Kapag mayroong mga taong nire-review tayo, especially the Word of God. If the Word of God rebukes us, then you must take God. Amen? Salamat tayo sa Diyos kung lagi tayo tinatama. Salamat tayo sa salita ng Diyos kung lagi mayroong kinukurek sa buhay natin. Amen po ba? Magpasalamat tayo sa Diyos kung mayroong mga bagay sa buhay na natin nais itama ng Diyos. It means, ayaw ng Diyos na manatili tayo sa hindi tama. Ayaw ng Diyos mamuhay tayo sa kanyang hindi kalooban. Ayaw ng Diyos na tayo mamuhay nang hindi na ayon sa kanyang banal na kasulatan. Kaya nga, kung mayroong mga mensahe ng Diyos na ipapangaral po dito, and you take, tinatamaan ka, pasalamat ka sa Diyos, mayroong gustong baguhin ng Diyos sa buhay nito. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya yung mga taong tumatanggap ng review, nagiging better. Tandaan niyo. Pero yung mga taong, mga kapatid, nire-review o mga taong nire-refuse, amen? Yung review, nagiging bitter. Amen po ba? Amen? People who receive rebuke becomes better. But people who refuse rebuke becomes bitter. Kaya tingnan niyo yung mga taong tinatama, ayaw magpatama, nagiging bitter sila. Amen? Anong ibig sabihin nun? Ito na isang puntos. Mayabang, ayaw magpaturo, ayaw magpakumbaba. Amen mga kapatid? Pero yung mga taong, mga kapatid, marunong tumanggap ng pagkakamali, yung mga taong magpakumbaba. Amen mga kapatid? Kaya nasabi doon, open rebuke is better than secret love. Then next tayo, number 9. Sabi na po, doon sa verse natin na binasa, in Ecclesiastes chapter 4, in verse 9, ang sabi ng Bible dyan, kapatid, okay, sipo. Proverbs, Ecclesiastes. Okay, kasunod ng Proverbs. Okay, Ecclesiastes chapter 4, in verse 9. Ano sabi ng Bible dyan? Two are better than one. Amen mga kapatid? Amen po ba? Because they have a good reward to their labor. So ano yung makikita natin yan? The power of two. Yung kapangyarihan ng dalawa. Amen? Ang pinupunto dito mga kapatid, why two is so important? Because in verse 10 ang sabi,
if they fail, or if they fail or fall, the one will lift up his fellow. But who to him that is alone when he falleth? For he hath not another to help him up. Na sa paglilingkod sa Diyos, napaka-importante na mas piliin natin na meron kasama tayong maglingkod sa buhay po natin. Sa paglilingkod sa Diyos, na maganda may nakakasama tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen mga kapatid? Ano sabi ng isa? Kapag daw bumagsak yung isa, sinong tutulong kung mag-isa siya? Amen? At yung, kaya sabi, kaya yung isa babagsak o bumagsak, nandiyan yung isa. Harang itayo siyang bumangon at magpatuloy. Amen mga kapatid? Amen po ba? Eh sabi na, two is better than one, for they have a good, sabi doon, for they have a good reward for their labor. Amen? In verse 11, again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? Tama? Again, sabi niya, kung ang dalawa, ang sabi doon, lie together, then they have heat. Ibig sabihin, kung baga minsan, sa buhay natin, sabi niya, and if one prevail against him, two shall withstand him, and threefold cord is not quickly broken. Amen po ba mga kapatid? So the point, ang sabi dito, sa gawain ng Diyos, importante, may tayong katuwang sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen? Kaya tayo, kami nagpapasalamat, nandyan kayo, lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen? Kaya sabi ng Bible dyan, in verse 9, two are better than one. Amen? Because they have a good reward for their labor. Tama? O, sa mag-asawa, kailangan pag naglalabay, isa nagbabanlaw, isa nagsasampay. Diba? Laging magkatuwang. Kapag laging magkatuwang. Tama? Amen? O, kung yung isa biglang nadulas, bumangon ka na dyan, maglalaba ka pa. Diba? So, the power of two. Then lastly, na gusto kong ibigay po sa inyo and maging conclusion natin. In Proverbs chapter 22 in verse 1. Ano sabi po dyan? Proverbs chapter 22 in verse 1. Ano sabi? Ha? Ano sabi dyan? Ha? Proverbs chapter 22 verse 1. Ano sabi? Ha? A bad name? Ha? A good name. The word good name, mga kapatid, ay isa po ito sa mga pangalan na tinatawag sa mga mananampalataya. Diba? Especially in the book of Proverbs, maraming tinatawag sa atin. Sa mga, the word Christian, tinatawag tayong righteous, tinatawag tayong yung pangalan, a good name. Amen mga kapatid? At marami. So dito, a good name, ano sabi? Is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and what? And gold. Ito'y napakagandang paalala sa atin. If you are a Christian, ikaw ay mayroong napakagandang pangalan. Amen? Because the name Christian, you or we are carrying the name Christ. Amen? Kaya po kahit nasaan tayo, remember, you are a child of God. Remember, you are a Christian. Ikaw ay mananampalataya. Amen mga kapatid? At the Bible says, a good name. Ano yun? Yung pangalan Kristiyano, yung pangalan anak ng Diyos, ay huwag nating hayaang madumihan, ipagpalit sa anumang yaman dito sa mundo, na kayang ialok ng mundo, na masira ang ating pong reputasyon, yung masira ang ating pong magandang pangalan. Anong pangalan? Kristiyano. Amen mga kapatid? Remember, you are a Christian. Young people, sa inyong eskwelahan, hindi yan ang pangalan nyo na dala-dala. Hindi rin yan ang pangalan nyo dadalhin. You are a Christian. At sana, makilala kayo, hindi lang Ken Limel David, makilala kayo, hindi lang Reniel, makilala kayo, isang Kristiyano. Amen mga kapatid?
ninyo? Na kahit nasaan man tayo, yun ang dala-dala nating pangalan, a good name, we are a Christian. We are a child of God. Tama ko ba? At yun yung mas piliin natin. Yung yung magandang pangalan na meron tayo. Even mga kapatid, huwag natin hayaan masira yung pangalan natin. Huwag natin hayaan masira yung reputasyon natin. Kasi kapag nasira ang pangalan natin, hindi lang masisira yung pangalan mo, hindi lang masisira yung reputasyon mo, masisira ang pangalan ng Panginoon sa iyong buhay. Even mga kapatid, kaya maraming mga unbeliever, maraming mga tao minsan ang hirap abutin kasi natitisod sila sa pangalang Kristiyano, natitisod sila sa mga kilala nilang mananampalataya, hindi naging magandang patutuo ang kanilang buhay, hindi naging magandang imahe ang kanilang mga Kristiyanong pangalan. Amen mga kapatid? And sabi doon, a good name is rather to be chosen than great riches. Ahanin mo na meron kang great riches, ang pangit naman ang pangalan mo sa harapan ng tao. Amen mga kapatid? Ahanin mo, ang laki-laki ng bahay mong kilalang-kilala ka, ang pangit naman ang pagkakilala nila sa pagkatao mo. Amen mga kapatid? Okay lang kahit simple lang ang buhay mo. At least kilala ng tao na mabait ng tao. Amen mga kapatid? Okay lang kahit simple lang ang buhay mo, simple lang ang buhay na meron ka. At least, maganda yung pagkakilala ng mga tao sa buhay mo. Amen mga kapatid? Si ganito, napakabait ng tao niya. Si ganito, mabuting tao yun. Si ganito, wala akong masabi sa tao niya. Amen mga kapatid? Kaya minsan, maraming mga tao, maraming pera, ang pangit naman ang ugali. Maraming mga tao, ang taas ng pinag-aralan, ang pangit naman ang ugali. Tama, walang kaibigan. Minsan may kaibigan kasi maraming pera. Pag wala ng pera, wala ng kaibigan. Sana tayo nagkakaroon ng pera, hindi dahil sa mga resources na meron tayo, nagkakaroon tayo ng mga magandang, maraming kaibigan kasi maganda ang pagkatao natin sa harapan nila. Amen mga kapatid? At yun ang lagi nating piliin. Kahit saan tayo, kahit sinong kausap natin, kahit saan tayo pumaroon, tatanda natin, dala-dala mo ang mabuting pangalan. At yun ang laging pipiliin mo. At huwag mong ipagpapalit sa anumang kayamanan dito sa mundo. Dahil ang pera nasisira, nawawala. Amen mga kapatid? Ang pera nauubos, pero minsan pwede rin ibalik. Pero kapag nasira ang magandang pangalan sa harapan ng tao, minsan yan ang mahirap i-reveal. Amen mga kapatid? Tama po ba? Lalo na sa hindi mananampalataya. Pag nasira ang pagkatao natin, ang hirap ibalik ang tiwala sa mga hindi mananampalataya. Amen mga kapatid? Naunawaan po ba ninyo? Kaya sabi ng Bible yan, a good name is rather to be chosen than great riches. And lastly, in Ecclesiastes chapter 7, in verse 1, as we close, Ecclesiastes chapter 7, ang sabi ng Bible, just one supporting verse, it says, ang sabi dyan ni Solomon, a good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. Amen mga kapatid? Ano sabi ng Bible dyan? A good name is better than precious ointment. The word, alam niyo ba yung ointment? Sa Bible, meron babae, binasa niya yung kanyang alabaster's box, yung kanyang precious ointment. And to have that kind of ointment, mga kapatid, yung katumbas nun is isang taong sweldo para magkaroon ganun. Kaya yung mga tao, nung binasag niya yun, ay nanghinayang sila. Sana ibinigay na lang sa mahirap, tinulong na lang sa mahirap. Yes, they have a good reason. Pero when she saw the Lord Jesus Christ, alam niya na yun ang pinaka-importante ang Panginoon. Ibig sabihin, ganun kamahal yung ointment. Pero dito nung sabi, a good name is better than precious ointment. Amen mga kapatid? A good name is better than precious ointment. Ano yung ointment mga kapatid? Mahal. Kumbaga isang taong sweldo. Tama? Pero mas higit pa daw yun. Mas higit pa ang mabuting pangalan kaysa doon sa isang taong sweldo. Amen po mga kapatid? So, the point is this mga kapatid. Nasabi ng Bible dyan, the good name. Ngayon umaga, nakita natin yung mga bagay na better.
Pag sinabi natin better, mas higit pa. Mas magandang piliin. Mas magandang magkaroon. Mas magandang i-desire. Mas magandang i-aim, i-achieve. Amen mga kapatid? Ano daw yun? The promise of our Heavenly Father. Amen? The will of God, yung kalooban ng Diyos ay better yan sa buhay natin. The loving kindness of God, amen, is better than life. The wisdom from God, the fear of God, the humble spirit, walking in integrity, the rebuke, the power of two. And lastly, no matter what happened, the good name is better than precious ointment. The good name is rather to be chosen than great riches. Huwag natin ipapapalit yung pangalan na meron tayo. Amen mga kapatid? Ngayong umaga, nakita natin yung mga bagay na better. Are you willing na mas piliin yun? O tingin natin, meron pang mas better para sa atin. Tandaan natin, wala nang mas magiging better pagdating sa Panginoon. Amen? Dahil kailanman, hindi natin kayang tumbasan o arugin yung karunungan ng Panginoon. Ang Diyos ang mas nakakaalam ano yung mas makakabuti at nakakabuti sa buhay ng kanyang mga anak. Amen? Kaya kung lahat tayo tumayo, tayo manalangin. Let's pray. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos na banal at makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, marami pong salamat ngayong umaga. Salamat po sa inyong biyaya. Pagpalain niyo po ang aming pong napag-aralan and this morning. And help us, Lord, as we close. Habang aming mga ulo na ito, mga mata na kapigit, ay tulungan niyo po kami. Pagbulay-bulayan po sandali ang mensahe ngayong umaga nito. At marahil ang salita ng Diyos ay nangusap po sa inyo. Dahil magtatagal, and maybe you wanna come in this altar and pray to the Lord. At marahil may mga bagay na better na tingin natin ay para sa atin makakabuti. Pero yung umaga na-realize natin na mas better pala yung mga bagay na tinuturo ng Diyos sa buhay po natin ngayong umaga. Na minsan, may mga bagay na tingin natin ay okay, pero hindi pala. Dahil ang better ay yung mga galing po sa Panginoon. And this morning, maybe the Lord, marahil ang Diyos nangusap sa iyo at may mga bagay kang nais itama sa iyong buhay. Na marahil may mga better na hindi mo pa nakikita. But this morning, marahil pinakita ng Diyos na yung mga better para mga bagay nito ay mas higit pa kaysa sa tingin ko kung ano yung better. Amen? Sige. Meron po ba? Amen? Sige po. Maybe ang Diyos nangusap sa iyo. At dahil sa lumapit sa unahan at manalangin sa Kanya and ask the Lord to accept those better na napag-aralan natin. Na nakita natin na yung mga better sa buhay natin na natin napag-aralan ngayong umaga. Marahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung ano yung mga bagay na gagawin mo sa iyong buhay. Maybe there are still things in your life na hindi ka pa makapag-decide. Pero naisip mo na okay naman, parang tingin ko ay better naman. But this morning, the Word of God tells us na yung mga better, sabi doon, the will of God. Yung will of God ay wala nang pagpigit doon. Just ask the Lord. Just ask the Lord. If it is will, mangyayari at mangyayari. Panginoon, salamat po ng marami sa paalala po sa amin. Thank you, Lord, for reminding us about the better things in life. Tatawarin niyo kami minsan sa mga bagay na akala namin ay tama, akala namin makapabuti kami. But in reality, ikakasama pala namin. Hindi pala kami makapabuti. But Lord, salamat po sa inyong isa. May mga better pala na napag-aralan namin. Ay mas piliin namin dahil yun ang mas tunay na makakabuti para po sa amin. Palain mo kami sa pangalan ni Jesus na madalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, tapong lahat ay